إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa araw na ito ay dadako tayo sa pagsasagawa ng Hajj ni Abu Bakr radhiyallahu anhu. Pero bago to, ay dumako tayo sa kasaysayan, of course, ni Ubay bin Salul. Kung bakit natin isiningit ito, malaki ang kahalagahan na maaari mapulot natin bilang benepisyo sa kasaysayan ng pagkamatay ni Ubay bin Salul. No? Alam natin si Ubay bin Salul, ito ang chief ng mga hipokrito doon sa Madina. At maraming ginawang pang-iinsulto kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkakalulo laban sa mga kalaban ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Pero hindi sila pinapatulan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinuturing nila sa kanyang desisyon ang kanilang sinasabi, la ilaha illallah, bilang panlabas. Ang panloob ay pinaubayan niya ito sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at bala na Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang umatul sa kanila. Hanggat sila ay nagsasala at nagsasaksi, sila ay hindi binigyan pansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinaan man ang ginawa nila sa kanya, no? Lalo especially makikita natin dito, ang buong Arabian Peninsula ay almost nag-Muslim na, no? At nakikita natin ang hindi nagmumuslim ay tinataboy na sa loob ng Arabian Peninsula. Inaalis sila sa lugar nila kung di magmumuslim. Kung di sila alis, gagirahin sila. Pero makita mo, ito mga hipokritong ito, hindi ito pinalayas dahil sila ay nagsasabi na siya la ilaha illallah at sila ay nagsasala, no? Alhamdulillah, sila ay ang mga enemy number 1 ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Arabian Peninsula, sa loob ng mga hipokrito sa Madina, at sa labas ay ang mga bado ng mga hipokrito, no? So, si Ubay bin Salul, ito ang pinaka-chief o pinuno ng mga hipokrito. One day, siya ay nagkaroon ng sakit, no? In the last month of Shawwal, itong si Ubay bin Salul, in the year of 9 after Hijrah. So, bago magsagawa ng Hajj si Abu Bakr, that's why inuna ko ito, no? So, 9 Shawwal, 9 after Hijrah, nagkaroon siya ng sakit. So, at namatay ito in Dhul Qaida. Dhul Qaida, same year, 9 after Hijrah, ito ay namatay, no? So, inirelate ni Usama na siya at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually, binisita nila si Salul, si Abdullah Ubay bin Salul, sa kanyang final sickness. Binisita nila itong si Ubay, at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually, sinabi niya kay Ubay na kung saan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, palagi kong ipinagbabawal sa'yo, sabi niya na huwag mong mahalin ang mga Hudyo, ngunit pilit mo silang minamahal. So sabi ni Ubay bin Salul, tingnan mo si Ubay Zurara, sabi niya, no, dahil hindi niya minahal ang Hudyo, iniwalay niya mga ito, siya ay namatay. Ibig sabihin, para sa kanya, ang paghiwalay sa mga Hudyo at hindi pagmamahal ay isang malaking kalamidad. So tingnan mo ang katwiran ng hipokrito to, mamamatay na lamang. Hipokrito pa rin ang datingin niya, no? Alhamdulillah. So, nang matayin siya ni bin Salul, Abdullah Ubay bin Salul, the chief of the Rights, na siya ay malapit ng mamatay, para siyang sinasabi natin parang deathbed na to. So, iniisip niya, hindi niya maunawaan sa kanyang sarili ngayon ang mangyayari. Ano ba talaga ang mangyayari sa akin sa kabilang buhay? Ako ba talaga ay paparusahan
ng Allah subhanahu wa ta'ala o ako ay hindi niya paparusahan. So, hipokrito ito. No? So, that's why sinabi ko, interesting ito. Marami tayong, o may malaki tayong bagay na makukuha sa salaysay na ito o sa kasaysayan ni Ubay bin Salul sa kanyang last final breath na kung kaya siningit natin ito. Unang-una, no? So, makikita natin dito, hindi niya maalam kung ano mangyayari sa kanya kung siya mamamatay ng hipokrito. That's why ito ay isang malaking paalaala sa ating mga kamusliman, lalo na yung mga nagpapanggap na Muslim, no? Ang katapusan ng mga taong naghipokrito. Dito may revelasyon sa banal na Quran na kung saan hindi sila nakapagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala at namatay sila ang makasalasap ng matinding kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why malinaw, kung hindi nauunawaan ni Ubay bin Salul na kung saan siya mapupunta, paparusahan ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi, masasabi natin, of course, hindi ito al-ghaib, ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na sila ang paparusahan sa pinakamatinding kaparusahan o sa ilalim ng lowest depth ng pintuan ng impyerno po, 7 hell, matindi ang parusa dito. So, ito ang para kay Ubay bin Salul kapag siya ay namatay ng hindi mananampalataya. Actually, siya namatay talaga ng hipokrito dahil na-reveal din ito sa banal na Quran na pinagbawal ang Allah subhanahu wa ta'ala na mag-pray ang Prophet sallallahu alaihi wasallam standing sa kanyang grave ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga taong namatay ng mga hipokrito. That's why siya ay namatay na hipokrito. Okay? So, dito, pagkatapos mamatay ni Salul, nang siya ay mamatay na, ni Salul, ang kanyang anak, actually, ang pangalan din ay Abdullah, no? Si Abdullah ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang hilingin ang kanyang share. At ito ay binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay gagamitin pala na itong pambalot sa kanyang ama. Alam naman natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every time na humingi ka, kahit yun na lamang ay ibinibigay pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya inahayaang pumalis ang isang tao na siya ay bigo kapag humihingi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, pati nga hindi Muslim, pag humihingi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, binibigyan niya ito pa kaya Muslim at matuwid na Muslim. At alam natin, ito si Abdullah, anak din ni Abdullah, Ubay bin Salul, na kung saan, kung naunong linibak niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin, siya ang nag-request na gusto niyang patayin ang kanyang ama o hindi niya papasukin sa Madina ang kanyang ama nang sagan maiwasan patayin nito. So, ibig sabihin, totoo siyang Muslim, matapat siyang Muslim itong anak ni Ubay bin Salul. That's why hindi ito lalo mapapahiya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan hingin ang kasuotan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's so kaya ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hinubad niya ito at ibinigay niya kay Abdullah, na anak din ni Abdullah, Ubay bin Salul. So dito, nakiusap si Abdullah sa kanyang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan inausap niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung maaari ay isagawa niya ng salatul janasa si Abdullah Ubay bin Salul, the chief of hypocrites. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumayo upang gawin ang request ni Abdullah, na anak ni Abdullah Ubay bin Salul. Balit si Umar ay tumayo upang pigilan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, how can you pray? Paano ka magdadasal sa kanya, Ya Rasulullah? When Allah subhanahu wa ta'ala forbid you to pray to the hypocrites, ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin natin ito. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no. Sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala gave me a choice. Binigyan niya ako ng choice whether na ipagdasal ko sila o hindi ko sila ipagdasal. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, binigyan daw siya ng choice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. That's why, nang gawin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binigyan siya ng choice ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagdasal sila o hindi pagdasal, no? Ipagdasal man o hindi pagdasal, so ito ay choice. Pero bagamat may choice, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdasal man o hindi pagdasal ang mga ito? Sa chapter 9 verse 80, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga hipokrito, na kung saan kung mayroon ng hipokrito sa panahon natin, ito yung pinagbabawal din na gawin natin sa kanila. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, istagfir lahum aw la tastagfir lahum, kung ikaw ay humingi ng kapatawaran para sa kanila o hindi humingi ng kapatawaran sa kanila. So, choice. Sige, ikaw ay magdasal sa kanila, humingi ng kapatawaran o hindi humingi ng kapatawaran. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tastagfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kahit ikaw ay humingi ng 70 ulit, 70 times kang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga ipokrito, kung humingi ka ng tawad, si Allah subhanahu wa ta'ala,
si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman magpapatawad sa kanila. Hindi, so malinaw, na ang mga hipokrito, hindi na natin kailangan pagjanasa, no? Hindi na kailangan ilibing to sa cemetery ng mga Muslim, sapagkat sila ay hindi patatawarin ng subhanahu wa ta'ala, at sila ay hindi mga mananampalataya, dalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, sapagkat ang dahilan, sila hindi mananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo. La yahdil qawmal fasikin, at si Allah hindi na mamatnubay sa mga taong pasiko. Napakaraming benefits nito kung iisa-isay natin ito, no? So, ibig sabihin, sila ay hindi mananampalataya. That's why hindi sila allowed na ilibing sa cemetery ng mga Muslim, at hindi sila dapat ipagdasal ng janasa dahil hindi sila mananampalataya tulad ng mga Christian o ano pa bang mga relihiyon na maliban sa Islam. Hindi sila pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon. So, same sila, no? Alhamdulillah, that's why itinuro na Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kilos ng mga hipokrito para makilala natin dahil hindi natin alam sa loob. So sa labas, pinakilala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi tayo malagay sa alanganin o kahirapan sa kanila para makilala, para nasa ganun mapaghandaan natin sila kapag harap natin sila, no? So makikita natin dito, ibin na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi pa ng kapatawaran para sa kanila ng 70 times. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nabigyan pa siya ng choice, humingi siya tawad o hindi, walang mangyayari. Hindi sila patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? At sinabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, binawal ng Prophet, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, 70 times akong humingi, hindi sila patatawarin. So gagawin ko, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng higit pa sa 70. No, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-reveal muli kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chapter 9 verse 84. Wala tusallu ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. At huwag kailanman na ikaw ay mag-alay ng sala o salatul manjanasa sa sino mang namatay sa kanila ng mga papagkunwari. Ibig sabihin, dito, lubusan ng ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng salatul janasa sa mga hipokrito, no? So hindi allowed, malinaw sa atin, hindi ito allowed, ito ay haram. Ngayon din ay huwag kang tumindig sa kanilang mga puntod. So hindi rin tayo pwedeng tumindig para sa kanilang puntod, no? Itong mga hipokrito na ito. At katotohanan sila hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, at sila ay namatay habang sila ay mapaghimagsik o pasikon, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So of course, ito ay pag-uutos na Allah subhanahu wa ta'ala na agad-agad ng response o tumugon ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pinaritig niya pa actually sa mga hypocrites na ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hypocrite na ipagdasal at tumayo sa kanilang mga puntod. Sinabi ko ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, no? Especially sa mga hipokrito. Now, reason kung bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdasal siya kay Ubay. Of course, wala pa ang mga pag-utos, binigyan siya ng Diyos, wala pa itong pag-utos na chapter 9 verse 84. So, bumasi siya sa panglabas ni Ubay na siya ay nag-claim ng Muslim, siya ay nagsasala, siya ay nagsasyahadatain. So, dito ay ginawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinasi niya ang kanyang ijtihada sa paglabas. Sinasabi ng ni Ubay at ang panloob ay ibinabaya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, basta Allah subhanahu wa ta'ala ang desisyon. Okay? Number 2, gusto niyang parangalan itong si ang anak ni Ubay bin Salul na kung saan siya ay matuwid na Muslim. Gusto niya itong hindi ipahiya, parangalan ito, na sa ganun hindi magkaroon ng tampo sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi magiba o magbago ang kanyang iman sa pananampalatayang Islam. So, alhamdulillah, gusto niyang gawin ito sa kanya para sa manatili itong matatag. At actually, of course, alam natin ang Battle of Badar, no? Na kung saan ang the expedition Bali Mustalik, alam natin gumawa dito ang tatay nito si Abdullah bin Salul, no? So alam natin kung paano inisulto ng Prophet inisulto ni Ubay bin Salul ang kanyang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba. Dito ko sinasabi, gusto niya nga itong patay ng kanyang ama, bigit kaysa ibang pumatay. Rasulullah sabi niya, hindi ko makakayanan. Maaari ako na lang papatay sa aking sariling ama, na sa ganun ay wala tayong dapat sisihin. Pero kaya kung
ay kung pahintultan mo, hindi ko siya papapasukin sa Madina. Pag pinilit niya, ibig sabihin, see, alhamdulillah. So, kikita natin ang kanyang katapatan. No? So, alam din natin, ang si Ubay bin Salul, ito ay may matatapat na followers. Mga hipokrito rin, nakasama niya, no? So, nagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pagsasadyanasa, na kung saan nagnanais sa Prophet sallallahu alaihi wasallam o umaasa na sakali pagpakamatay ni Ubay bin Salul ay magpakatotoo. Actually, marami ang nagpakatotoo din pagkamatay ni Ubay bin Salul. Pagamat mayroon marami pa rin ang hipokrito, pero marami din ang mga nagpakatotoo na after pagkamatay ni Ubay bin Salul, naging matapat sila, no? Sa pananampalataya Islam. Ito rin ang isang kadahilan kung bakit hindi pinababayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang hipokrito dahil pagdating ng araw na asa niya na sila maging totoong Muslim, no? Bagamat si Umar bin Al-Khattab dahil alam natin gusto niya itong mga talagang yari ng mga ito pinapagilin siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why nung maraming magpakatotoong mga hipokrito, sabi niya, maraming magsasabi mo ngayon sila ay nagpakatotoo. Tama Rasulullah, kung sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung sinunod kita, Umar, sabi niya, yung patayin mo ang mga hipokrito, sabi niya, maaari sila ilalayo. Pero dahil sa hindi kita sinunod, at pinabayaan kita na hindi sundin, so maasa ko na darating araw magpakatotoo. So sila nagpakatotoo ngayon, naging matapat. So kung ginawa ko yun, baka hindi darating sa ganung punto. Sabi ni Umar, ang desisyon kailanman ng sugo na subhanahu wa ta'ala higit para sa akin, higit sa aking mga desisyon. Sabi ni Umar bin Al-Khattab, radalan. So dito, ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang janasa dahil alam niya, marami itong matatapat na supporter si Ubay bin Salul na pagkatapos ng kamatayan nito dahil hindi sila walang pinakita masama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, bagamat pinisulto, pinagkakalulo, gustong patay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so pinakita niya pa rin ang mga mabubuting akhlak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So ito ang dahilan kung bakit pagkamatay ni Ubay bin Salul, marami sa kanila ang nagbago at nagpakatotoong Muslim. At dahil dito nagsagawa ng janasa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang dahilan dahil marami siyang followers. Ang plano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka sakali sila ay maging matapat sa pananampalataya Islam, buksan talaga ang puso ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magpakatotoong mga Muslim. Pero nang ipagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtindig sa mga hipokrito at sa kanilang mga puntod, alhamdulillah. So, ito ay lubos at tinalikdan na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Alhamdulillah. Of course, completely follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na hindi na siya magdala ng masala sa mga hypocrites at tumayo sa kanilang mga libingan, no? Alhamdulillah, patungkol naman doon sa kasuotan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung bakit niya binigay ito kay Abdullah, na ipinambalot niya kay Ubay bin Salul ni Abdullah. So, the response dito ay hindi ibinigay ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ubay bin Salul. Ito ay ibinigay niya sa kanyang anak kay Abdullah, na anak ni Abdullah Ubay bin Salul. So, ibinigay ito kay Abdullah na matuwid na Muslim. So, dito rin, ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang t-shirt na ito. Alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi tumatanggi ito kapag may humingi sa kanya. At isa rito, ibinigay niya ito kay Abdullah, Ibn Abdullah Ubay bin Ibn Salul, na kung saan, isa itong parang gawain pagpaparis, na kung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Battle of Badr, huwag niyong patay ng aking uncle na si Abbas. So, ito ay hindi mananampalatayang Muslim, no? According to the other scholar, bagamat sinasabi nila, maaga pa lang ay Muslim na si Abbas, pero alam natin, hindi pa siya Muslim dito, dahil nag-empress pa lamang ito, actually, nag-siya prison, nagbayad siya ng warbuti, pagtubos niya, so hindi pa Muslim, nag-Muslim lang siya ng malaman niya na bakit alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pera na tinago nilang mag-asawa at bakit alam niya ito. Doon pala siya nakumbisi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay Muslim. Ibig sabihin, before Battle of Badr, hindi pa siya Muslim. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong patay ng ating uncle na si Abbas. So dito, sa pamamagitan ng t-shirt lamang, binigyan parangal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam itong ang kanyang uncle na hindi Muslim na huwag patay. Pagkatapos t-shirt lamang, hindi niya may bibigay dito sa matuwid na Muslim na si Abdullah, hindi niya mabigyan parangal. So same, binigyan niya ito ng parangal para walang masabi itong si Abdullah. So, alhamdulillah. So, ibinigay din, tandaan natin, ang shirt na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, hindi appropriate sa mga propeta na ibigay ang ganitong mga kasuotan para sa mga hipokrito upang ipampalot. Tandaan natin, ibinigay ito kay Abdullah, hindi sa hipokritong namatay na si Abdullah Ubay bin Salul, no? Okay. Now,
Pagkatapos ng eksenang ito, in-announce ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa mga tao at sa mga gumagawa ng gawaing hipokrito, okay, na kung saan itinatago nila sa kanilang puso ang hindi makatotohanan ng Muslim, na kung saan sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagbabawal na ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ng kapatawaran sa mga hipokrito, sa mga mapagkunwaring Muslim. Ipinagbabawal niya na ako ay magsagawa ng sala sa kanila o salatul janasa, at ipinagbabawal niya na rin ako na tumayo sa kanilang mga libingan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So, alhamdulillah, ito ay pinagbabawal na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sinabi pa sa kanila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang hindi magsisi na silang mga hipokrito at sila ay mga matay at hindi nakapagtawag ba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang makalalasap ng matindi o pinakamalalim na kaparusahan sa impyernong apoy, sabi ng Allah, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hypocrites na ito. So alhamdulillah, so napakaraming benefits kung iisa-isay natin at talangkatin natin ito, napakaraming benefits dito, no? Alhamdulillah. So napakalinaw na kung saan ang mga hipokrito ay ipinagbabawal na ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng sala at humingi ng tawad sa kanila at tumayo sa kanilang mga libingan. Ang mga ito ay ipinagbabawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa panahon natin ngayon, of course, ito ay pagbabawal na, no? Maging ito ay pinagbabawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, nadako tayo sa Hajj na ginawang pilgrimage ni Abu Bakar, na kung saan dito na ang isasagawa ang pag-uutos ng Hajj, no? Ang Hajj, alam natin, hindi ito i-delay. Kapag ikaw ay Muslim, may kakayahan ka, malakas ang katawan mo, may kakayahan kang maglakbay, so hindi ito dinidelay, no? Bakit ito ay, kasi ito ay wajib, no? Like for example, ang pag-aayon sa buwan Ramadan, hindi yan pwedeng i-delay. O ang zakat yearly, hindi yan pwedeng i-delay. So lahat ng wajib o fard na obligasyon natin, even na sala, hindi pwedeng i-delay. Ibig sabihin, tapos na yung oras ng sala, tsaka ka magsasalam. No. So kapag ito ay wajib o fard, ito ay hindi dinidelay basta ikaw nag-hajj, malakas ka, Muslim ka, may kaya ka maglakbay, may labis sa iyong kayamanan na magamit mo sa pang-hajj, ikaw ay obligado na hindi magpatumpik-tumpik, kailangan mag-hajj ka agad-agad, no? Alhamdulillah. So dito, but why the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakar and others, idinilay nila ang Hajj? At nabanggit natin nakaraan, hindi man binabanggit ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga iba, binabanggit niya ngayon, o binabanggit niya sakat, pero Hajj hindi. Pero ang bandang huli, binanggit niya ng Hajj dahil dito ay pag-uutos niya ng Hajj. Tulad dito, kay Abu Bakar, bakit ito idinilay? Una, ang reason, ang Makkah noon ay hindi shape. Mga kaaway, mga kalaban, paano sila magsasagawa ng Hajj? Makita natin, umrah nga, noong una hindi man nila nagawa eh. Ito pa kayang Hajj. So, ibig sabihin, hindi pa shape noon, marami pa itong kaaway ang mga kamusliman, nandiyan ang Tabuk, nandiyan ang Najran, nandiyan ang Taif, ang mga Takif, nandiyan ang Hunayn. So, napakarami pa ng mga kaaway. So, that's why wala mo ng pag-uutos na isagawa ang Hajj noon. Ito ang dahilan kung bakit ang Hajj ay delay. No? Hindi agad ipinag-utos ang Hajj. Sa bandang huli na lamang, tulad dito, 9 after Hijrah, dito ipinag-utos ang pagsasagawa ng Hajj. Bakit? Sapagkat ang Makkah ay nasakop na ng kamusliman, ang loob ng Hijaz ay almost Muslim na, no? Almost Muslim na ang mga kamusliman, ang Hijaz ay almost Muslim na, ang buong Arabian Peninsula ay alos Muslim na. So ano pa ang katatakot pa ng mga Muslim para hindi sagawa ang Hajj? So dahil dito, hindi na dapat ito dapat i-delay. That's why pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil maluwag ng at maaari na maaliwalas ng isagawang Hajj, kailangan nang maisagawa ang Hajj, no? Alhamdulillah. So pero bakit, ang tanong dito, bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So bakit siya ay hindi nagsagawa ng Hajj? Bakit dinilay niya pa rito? Ang inutos niya muna ay si Abu Bakar na magsagawa ng Hajj. So, ano ang naging dahilan? Di ba? So, alhamdulillah. So, alam natin ang Makkah ay nasa under Islamic authority na ito ng kamusliman, no? From Banu Siyam,
Alam natin ang inappoint na gobernador noon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Attab, no? Ibn Said as a governor. Pero gusto ko malaman, bago ko balikan ang tanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit siya hinuli niya ang kanyang sinunan niya si Abu Bakar, bakit siya delay siya? Dapat hindi dinidili, nag-utos na siya ng Hajj, no? Ano kaya ang dahilan? So, dito, ang gobernador doon sa Makkah na ipinalaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay si Attab ibn Said. Pero ang gusto ko malaman dito, napaka-importante dito, bakit hindi si Abu Bakar, si Ali, o si Uthman, o si Umar, lahat sila ay sa Mecca? Pero bakit ang inappoint niya itong si Attab ibn Said? So, ang sagot dito, kapag kasi ikaw ay naghijra sa Madina, ikaw ay hijra, ikaw ay binigyan ng parangal ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ikaw ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil sa pagpaparangal mo, itong hijra, alam natin malaki ang mga reward nito kung baga sa hindi na nag-hijra, no? May kanya-kanyang antas itong mga sinabi natin mga nag-hijra, at sa mga saba may kanya-kanyang antas ang mga reward nito. Ang una-una, 10 yumakap sa pananampalataya Islam sa Makkah, mataas ang kanilang antas parangal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga nag-hijra, malaki rin ito. That's why mayroong katapusan ng hijra nung masakop ang Makkah. Wala nang hijra, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tapos na. Tapos ng blessing o parangal sa mga nag-hijra. Now, bakit hindi si Abu Bakar o si Uthman sa 4 na khalifa ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam na mamuno? Ang pinili niya si Attab ibn Said, no? Ang dahilan, kapag ikaw ay nag-hijra, hindi na po pwede sa iyo na magbalik ka ng iyong lugar. Dahil nag-hijra ka na, pinarangalan ka na sa Madina, doon ka na sa Madina, hindi ka na pwede mag-stay muli doon sa pinanggalingan mo, kundi doon ka na sa Madina. So dahil kapag ikaw ay nag-stay doon sa pinanggalingan mo, ibig sabihin ikaw ay nanatili muli sa Mecca, sa mga 4 na kulapa ito, alam ba, nanatili siya doon, siya naging gobernador, so mawawalang bisa, manunulipay ang kanyang hijra, mawawala ang parangal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Alhamdulillah. So yung dahilan kung bakit hindi sila pwede mamuno dahil sila yung nag-hijra, dapat sila manatili sa kanilang pinagpuntahan o pinaglakbayan doon sa Madina. Hindi sila pwede manatili sa Makkah upang nasa hindi manulipay ang kanilang parangal na pag-hijra para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Alhamdulillah. So, alam natin, on 8, bakit hindi isinagawa ng 8 after hijra, nung makonquest nila ang Makkah ng mga kamusliman, bakit hindi nila pa isinagawa doon ng Hajj? Nasakop na nila ang Makkah. So, nasa under territory na nila ito. Ang dahilan, unang-una, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, wala silang intention na isagawa ang Hajj. Wala silang isagawa, kundi ang i-compare lamang ang Makkah at ang mga karating lugar nito. No? So, iyon ang kanilang layunin. At pangalawa, there is no time na sila ay magsagawa pa ng Hajj dahil pagod na sila ang mga kamusliman. Kaya wala silang time na isagawa ang Hajj na ito. At pangatlo, gustong isettle muna ang lahat-lahat. So actually, meron pang isang isettle dito. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bakit hindi siya sumama, si Abu Bakar at mga ibang kasamaan muna ang pumunta, meron pang isang gustong paayos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why si Abu Bakar, ang siyang inutos niya na magsagawa ng Hajj sa Dhul Hijjah, at siya ang mamuno sa delegation na ito sa mga mag-Hajj, itong si Abu Bakar, no? So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya isinagawa ang Hajj at in-explain niya ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit i-delay niya sa kanya. So sinabi niya ang dahilan kay Abu Bakar, sabi niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, magsagawa kayo ng Hajj, isama mo ang ibang mga Muslim o mga kamusliman at mauna na kayo doon at ako ay mahuhuli inshallah next year na ako magsagawa ng Hajj sapagkat ang tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binibisita o may nagsasagawa ng umrah o Hajj ng mga hindi mananampalataya habang sila ay nakahubo, hubot-hubad. Sila naked, no? Magtatawak sila ay hubot-hubad. So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, therefore, hindi ko gusto o nais na magsagawa ng Hajj hanggat ito ay nandoon. Gusto kong tanggalin ito. Gusto kong iparating na ito ay hindi maaaring gawin bago ako mag-Hajj. Hindi ko magagawang mag-Hajj na sila ay walang umutubad, walang saplot na sila nagsasagawa ng Hajj o nagtatawaf sa Kaaba. No? Hindi kasi karapat-dapat sa isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa siya ng Hajj na kung saan kasama niya ang hindi mananampalataya na nakaubot-hubad sa pagtawaf doon sa Kaaba.
So, inorder niya si Abu Bakar at ang mga ibang Muslim na magsagawa sila ng Hajj at iparating ang katuruan na ito ay dapat nang tanggalin ang pagsasagawa ng pagtawap na hubot-hubad sila, no? So, a little while, nang umalis na sila Abu Bakar, mag-prepare sila at makalayo na sila ng kakaunti lamang, no? So, dito ay na-reveal ang chapter ng Bara'a o Surah Taubah. So, na-reveal ang chapter ng Surah Taubah 1 to 5. 1 to 5. Actually, ang Surah Taubah, almost na-reveal ito, alam natin, sa Tabuk, no? So, dito na-reveal din ang unang aya ng Surah Taubah 1 to 5 dito sa pag-alis nila Abu Bakar. So, dito nang ma-reveal ito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam automatic pinahabol niya itong sila Abu Bakar at dahil hindi pa sila malayo sa Makkah, ay kaya pa itong maabutan nila Ali at nahabutan niya sila Abu Bakar. Ito si Ali radhiyallahu anhu kung saan sila'y papunta na sa pagsasagawa o pag naglalakbay na sila para papunta sa pagsasagawa ng Hajj. No? So, ito ay nahabutan ni Ali sapagkat hindi masyadong mabilis ang takbo ni Abu Bakar at si Ali ay paspasan ang kanyang takbo at kaya nahabol niya ito sa Dhul Hudaybah. No? So, ang sinasabi naman ng iba, ito ay sa Al-Arz o sa Najran. Okay? So, nang makita ito ni Abu Bakar, itong si Ali radhiyallahu anhu, so nakita niyo ito, so sila ay tumigil at tinintay niya si Ali na makarating sa kay Abu Bakar at nang pagkarating ni Ali radhiyallahu anhu kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, so sinabi na ni Abu Bakar sa kanya, ikaw ba ay humabol sa amin? Ipinahabol kami ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o na Rasulullah na ikaw ba ay mag-guide sa amin? Inutusan ka bang mag-guide sa amin? O ikaw ay pinahabol niya sa amin upang ikaw ay maging tagasunod ko? Ikaw ay maging tagasunod lamang, hindi ka ang mamumuno, hindi ka ang mag-guide. So sabi ni Ali radhiyallahu anhu, no, sabi niya, ako ay sumunod sa inyo upang mayroon akong dapat ipahayag at ako ay magiging tagasunod mo lamang. Okay? Mayroon akong ipapahayag. Ito ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ako ay magiging tagasunod mo, hindi ako magiging followers ninyo, hindi ako magiging leader ninyo, hindi ako susundan ninyo, hindi ako magiging guide ninyo, hindi ako ay tagasunod mo lamang. Okay? So, dito, nang sila ay magsagawa na ng Hajj, sinasabi dito ang pagsagawa ni Hajj ni Abu Bakar at ang kanyang mga kasamaan ay yaong Hajj pa ng Jahiliya dahil wala pang revelation kung paano magsagawa talaga ng Hajj, no? Wala pang revelation kung paano magsagawa ng Hajj. Pero meron naman nagsasabi, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuruan niya kung paano magsagawa ang Hajj. That's why tinuro naman ni Abu Bakar sa mga mag-Hajj kung paano pagsagawa ng Hajj. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam, no? Okay. Nang magawa nila ang rite ng Hajj, nagawa nila ang rite ng Hajj, okay? Then, nakapag-sacrifice na sila. Then, itong si Abu Bakar at si Ali, magkatabi sila. Itong si Abu Bakar ay nag-speech ito sa mga tao, nagbigay siya ng sermon, nagbigay siya ng mga katuruan about Hajj rites, no? At nang ito ay makapagsalita na at matapos na si Abu Bakar, si Ali radhiyallahu anhu ay tumayo ngayon. So ito ang papel ni Ali radhiyallahu anhu kung bakit siya pinahabol ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in-recite niya ang beginning na Suratul Taubah, ang Suratul Taubah o Bara'a 1 to 2. 1 aya or 2 aya, 1 to verse. Okay? So in-recite niya ito sa mga tao at dito ay ipinaliwanag niya itong in-recite niya, actually ito ay 1 to 5 ang bumaba na revelation, no? So inihayag niya muna ang 1 to 2 aya. So dito mayroon 4 na importanteng announcement. Una, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, ang unang importanteng announcement according to the aya 1, 2 hanggang 3 hanggang 4 hanggang 5. Number 1, sabi ni Ali radhiyallahu anhu sa mga tao doon, maging mga politics, maging ang mga nagtawag ng nay, no? Unang-una sinabi niya, no one would ever again. Wala na, no? Na sa susunod, hindi na maaaring gawin o hindi na ipinapahintulot na magsagawa kayo ng tawaf sa Kaaba ng nakahubad. Hubot-hubad. Bawal na ito. So ito ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang patanggal muna ito. Okay, bawal na. Wala nang magtatawaf na nakahubot-hubad. Pangalawa, even na kayo ay magtawaf sa Makkah, walang makakapasok sa paraiso maliban sa mga Muslim o mananampalataya. O ibig sabihin, useless din ang inyong pagtatawaf dito
even na magdamit pa kayo, dahil hindi na pinapahintulot ang umutubad, even na magsuot pa kayo ng kasuotan at magtawap at magsagawa ng umrah o hajj, hindi rin kayo makakapasok sa paraiso kayong mga politis o mga pagano, dahil Muslim lang ang makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, useless ang inyong ginagawa. Number 3, okay? Ang sino mang binigyan ng treaty, okay? Mga paganism, okay? So, binibigyan lang sila mula ngayon ng 4 na buwan upang umalis dito sa lugar ng Hijaz o lugar ng Arabian Peninsula. Walang tax. 2 lang ang inyong pagpipilian. After 4 months, kailangan nyo nang umalis dito. Or, kaya kayo ay mag-embrace ng pananampalatayang Islam. O kayo ay mag-embrace ng pananampalatayang Islam. So, 2 pagpipilian nyo. After 4 months, kung ayaw nyo ang Islam, umalis kayo. Kung gusto nyo, yumakap kayo para manatili kayo sa kalupaan ninyo, kaya na nasalisa natin, mga takip, ganyan na naging problema, no? So, o kung hindi kayo aalis, ay idideklara ang isang malaking digmaan para sa inyo. 4 months ang ibinibigay. No? Dahil gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam manatili na ang Arabian Peninsula na wala nang sinasambang idolo, manatili na ang Arabian Peninsula na ang lahat ay Muslim na ang nananahanan sa Arabian Peninsula. Akbar, no? So napakaganda kung paano lumawak ang Islam na napapag-aaralan natin nung nakaraan yung mga delegation, no? Nakita natin kung paano lumawak ang paano ang Arabian Peninsula naging Muslim ang lahat. So makikita nyo, kaya nyo na ngayon ipaliwanag to ang dahilan kung bakit ang buong Arabian Peninsula ay naging Muslim. So makikita nyo dahil sa sira, malalaman nyo lahat ng ito nang walang kahirap-hirap sa inyong isip at puso na paano nga nangyari ito. Alam nyo na ngayon ito, no? Alhamdulillah. So, pagkatapos nito, okay, now, 4 months, kung mayroon kanina, kung mayroon pang magtatawap dyan, hindi na pinapaitulot kayo ay nakahubo, magtakip kayo, magtawap kayo, mga nahuli. Okay? Okay, after that natawap na yan, may 4 months na lamang kayo para lumisan dito kung ayaw nyo mag-embrace Islam. Kung hindi, ay dinideklara ang digmaan para sa inyo. Okay. Kahit na kayo magtawap, number 3, o magtawap, ubutubad, o may saplot, hindi rin kayo makakapasok sa paraiso. Useless ang inyong ginagawa hanggat hindi kayo Muslim na makakapasok sa paraiso. Now, number 4, hindi na pinapahintulot ang magsagawa ang hajj sa susunod, ang mga hindi mananampalataya. Darating na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mag-hajj, pure hajj. Walang maaaring mag-hajj ang hindi mananampalataya, hindi maaaring makapasok sa Mecca ang hindi mananampalataya. Up to now, makikita ninyo, ang Mecca, hindi pwedeng pumasok ang hindi mananampalataya, hindi pwedeng magsagawa ang Hajj ang hindi mananampalataya. Ito ang dahilan na ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala according to the revelation na piniliwanag ni Ali 1-5 verse ayah ng suratul Tauba, no? Alhamdulillah. So makikita nyo ang 4 months ang makikita nyo sa surat sa Quran chapter 9, 4 months ang binigay na sa batal, then umalis sila, chapter 9, verse 4. Makikita nyo yan, no? Alhamdulillah. Yaong namang hindi na sila ipinapahintulot magsagawa ng Hajj ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa chapter 9, verse 28 nyo ito makikita, no? Sa chapter 9, verse 28. O kayong mga nasisampalataya, katotohanan ng mga musri, ay najis, marumi. Ibig sabihin, hindi sila marumi sa physical. Najis sila sa spiritual, sa pagsamba. No, doon sila najis. Hindi yung kamay nila pag nawakan kayo najis, no, hindi yun. Najis sila sa pang-spiritual na pagsamba. Sila yung mga marumi, kaya huwag silang hayaan na makalapit sa Masjidil Haram. See? So napakalinaw, no? Ya ayyuhalladhina amanu innal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram. See? So ipinagbabawal na sa kanila ang lumapit sa masjid. So next month, sabi na ni Ali Radalan, hindi na pinapahintulot sa inyo ang magsagawa ng Hajj hanggat hindi kayo Muslim lamang ang maaaring magsagawa ng Hajj. So ito ang kahalagaan ng pagsasagawa ng Hajj ni Abu Bakar. Napakaraming benepisyo nito, nalalaman natin ganun pala ang dahilan kung bakit hindi na makapasok ang hindi Muslim doon sa Makkah. Ipinagbawal pala ito. Dati pala nakahubotubad ang mga nagtatawap dito, meron palang ganun. Iyon ay ipinagbabawal din. So hindi sinasagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi dapat sa kanya magsagawa ng Hajj kung may mga taong nagtatawap na kasama niya,
na sila ay hubot-hubad. That's why yan ang reason kung bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam idinilay niya ang kanyang Hajj. There is a reason. Merong reason na idinilay niya dahil hindi kailangan sa propeta o hindi karapat-dapat sa propeta na nagsasagawa ng Hajj sa mga tao, mayroong qualities at sila ay hubot-hubad na nagsasagawa ng tawaf. That's why ang lahat mong ito ay ililinis muna ng Allah subhanahu wa ta'ala bago dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paggagawa niya ng Hajj, pure Hajj ang gagawin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, there is a possibility kung sa susunod, baka ito na, dito na ako sa last farewell Hajj. No, pagkatapos ito, of course, ang kamatayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course, sa alas konti na lang ang magiging lecture ko. Inshallah, matapos ko ito sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kakunti na lang sa ganun ay maging finish, matapos ito ng ganap ang sa advance sira ito, no? Inshallah, alhamdulillah sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? So ito ang naging duty ni Ali kung bakit siya humabol upang i-announce sa mga taong nagsasagawa ng pilgrimage na hindi, kung mayroon pang nahuli dyan, okay, magbalot kayo ng saplot nyo, hindi pwede magsagawa ng takaubutuban. Sa susunod, hindi na kayo pwede pumasok dito. Wala nang magad sa politics at bibigyan na lang kayong formats kayo nasa paligid o sa loob ng Arakan Peninsula, especially sa province ng Hijaz. Hindi maaaring mayroon pang hindi Muslim dito, kailangan umalis siya. Kung hindi siya, magmumuslim. Kung hindi, siya ay gagarain kapag hindi siya umalis sa kanyang lugar at hindi siya nag-Muslim. At tandaan ninyo, sabi ni Ali, na walang makakapasok sa paraiso maliban lamang sa mga Muslim. So dahil ito ay libu-libo ang mga tao, nakita ni Abu Bakar, napansin niya na hindi ito madaling makarating sa mga tao ang sinasabi ni Ali radhiyallahu anhu. That's why nag-utos siya sa mga kasamaan niya na sila ay i-convey nila, mag-split sila, mag-iwahiwalay at i-convey nila ang sinabi ni Ali radhiyallahu anhu upang makarating lahat ito sa tao. At of course, dahil siya namumuno, after sila sundin na si Abu Bakar. So dito ay sinunod si Abu Bakar at ipinarating sa mga tao na sumabang naglalakad ay nagsasalita na ganito, ipinaabot na Allah subhanahu wa ta'ala mula ng kanya at ng kanyang sugo na ganito ang hindi na maari mag-hajj ang mga politics at hindi na maaaring hindi pa nag-hajj ngayon, kailangan magsaplot kayo, bawal ang walang saplot. Sa susunod, hindi na kayo pwede pumasok dito kung hindi kayo Muslim. At sino mang hindi Muslim sa loob ng Arabian Peninsula, kailangan 4 months, after 4 months, lumisan na kayo. O kaya kayo mag-Muslim. Kung hindi, ang digmaan na ay idinideklara sa inyo. At tandaan ninyo, kung hindi kayo mag-Muslim, walang makakapasok sa paraiso maliban lamang sa mga Muslim. Muslim lamang. So napakalinaw ng proof. Muslim lamang ang makakapasok sa paraiso. Now, I advise myself and my family and you, my brothers and sisters in Islam. So, gaano man tayo kahina sa Islam? Gaano man ang kapagsubok na dumapit sa atin? Gaano man ang mga sitwasyon na inaharap natin? Gaano man nasa bansa tayo mahirap na kung saan mga kupar, mga paganismo ang kaharap natin? Kaandaan niyo. Huwag na huwag kayong bibitaw sa ating pagkamuslim. Magsagawa kayo ng sala. Gawin natin ang ating obligasyon, 5 times a day ng sala. Alhamdulillah, huwag natin tatalikuran ito. Alhamdulillah. There's a possibility na hindi tayo papasok ng impyerno. Kung mayroon man pumasok sa impyerno sa atin, insyaAllah, palayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magtatagal, papasok din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ang mga taong to hanggat sila namatay na Muslim. Dahil Muslim lamang ang papasok sa paraiso. Allahu Akbar. So ito ay malaking parangal sa atin na umabot sa atin na Muslim lamang, malinaw, ang makakapasok sa paraiso. Alhamdulillah. Now, ang tanong, bakit ang surah Tauba ay wala ito in the beginning ng Basmala? Bismillahirrahmanirrahim. Basmala. Okay? So bakit kaya? Actually, meron different opinions dito, marami, pero kukunin natin yung pinakamalapit. Dalawa. Yung kay Ali at saka kay Usman. Radhiyallahu anhuma, dalawang kalipa. Okay? Unahin natin yung kay Ali. Okay? Tinanong si Ali radhiyallahu anhu kung bakit ang surah Tauba ay wala itong basmala. So, ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu, ang Bismillahirrahmanirrahim, kung ito ay ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ilalagay ninyo, even na kayo, kung kayo ay magsusulat at the beginning, ito ay isang kontrata ng pagbibigay proteksyon ng mahabagin. Ibig sabihin, binibigyan ka ng treaty, binibigyan ka ng babala, binibigyan ka niya ng magandang balita, binibigyan ka niya ng batas na anong dapat mong gawin, ano ang dapat mong iwasan. So, binalagay yan.
Even na ikaw magsulat. Halimbawa, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, pinadala niya ang sulat niya sa mga hari, magbibigay siya ng magandang balita, kung hindi tatanggapin, magbibigay siya ng threat, mga pananagutan niyo ang mga tao kapag hindi kayo makap sa Islam. So, kailangan mo ang Bismillahirrahmanirrahim sa pagganito sitwasyon. Like the Quran. Nabi ni Al-Dalan. Now, ang Suratul Tawbah, ito ay baraa. Ibig sabihin, ng baraa, ito ay disassociate, paghihiwalay. Iyon ba sinasabi ng Subhanahu wa Ta'ala? Even na mayroon ang kasundo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ako nagsagawa ng batas o ano pa man bagay, kapag ginusto ko ang mangyayari, wala kayong magagawa. Ang gusto ko ay gusto kong mangyayari, wala kayong magagawa. Kasi kapag pinag-utos ko sa inyo, even na kayo ay mayroong mga kasundo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, after 4 months, kapag hindi kayo nag-Muslim, lumayas kayo sa Arabian Peninsula, ibig sabihin, wala akong magagawa sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo. Ibig sabihin, disassociate, ibig sabihin paghihiwalay. So, kung ito ay paghihiwalay, actually, mababasa niyo chapter 9, verse 3 yan, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmul hajjul akbari anna Allah bari'u minal musyrikin. Bari'u, bara'a. That's why tinawag itong suratul bara'a. Suratul Tawbah. Bara'a, paghihiwalay. Wala pakialam Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayas kayo sa Arabian Peninsula. Kung ayaw nyo mag-Muslim, lumayas kayo. I have nothing to do with you. Wala akong magagawa sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo. Wala kami pakialam ng akisiwo. Wala kami pakialam ng mga Muslim sa inyo. So, ito ay paghihiwalay. So, sabi ni Ali Radhiyallahu anhu, ibig sabihin, hindi dapat na ilagay mo ang Bismillahirrahmanirrahim, bibigyan ka ng threat na subhanahu lang, walang pakialaman. Walang batas sa iyo, walang threat sa iyo, walang ano sa iyo. So, ibig sabihin, hiwalay lang tayo. Umalis kayo, wala akong pakialam, parang ganun. Paano mo bibigyan ng Bismillahirrahmanirrahim? That's why ang Suratul Tawbah ay wala itong Bismillahirrahmanirrahim dahil ito ay, ang threat nito ay, hindi ang threat niya babala, magandang mensahe, haram, bawal, batas, law, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya katayang pangalan. No, ganun, hindi ganun. Ang threat dito, ang trato, ang pakikitungo dito ay paghihiwalay. See? So, sasabihin mo, sa ngalan ng Allah, magpagpalang mga bagay, hiwalay tayo. No. So, hindi ito appropriate. Sabi ni Ali Radhiyallahu anhu, hindi ito dapat ilagay. That's why, ang Suratul Tawbah, wala itong Bismillahirrahmanirrahim. That's one opinion. Ang pangalawang opinion, sabi ng estudyante ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, nang tanungin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ng kanyang isa sa mga estudyante, sabi na tinanong siya kung bakit walang Bismillahirrahmanirrahim itong Suratul Tawbah. So, ano ang sabi ni Uthman sa kanya? So, sabi ni Uthman, ang Suratul Tawbah at saka ang Suratul Anfal, no? Suratul Anfal at Suratul Tawbah, alam natin ang Suratul Anfal 2 after Hijrah, in the Battle of Badar, alam natin doon to. Pero itong Suratul Tawbah, 9 after Hijrah, Tabuk. So, ibig sabihin masyadong delay. Diba? Nahuli ito. Okay. Pero ang content nila, ang nilalaman nila, ay similar lamang. Ito ay jihad at kital. Jihad at kital. Okay? Now, no doubt, pares nga ito. No doubt. Kung titingnan niyo, pag-aaral, no doubt, wala, pares na pares ito. Okay, now. Ngayon, so, dahil pares na pares ito, sabi ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hindi namin alam kung ito ay magkahiwalay o magkasama ng chapter. Ibig sabihin, isa lamang. So, that's why, ang Surat Tawbah na itong late, na una ang Suratul Anfal. So, hindi namin alam, sabi ni Uthman, kung ito ay separate surah or not. So, ang ginawa namin, ang Suratul Anfal, dahil pares sila kital at saka jihad, so iniisip namin ito isa lamang. So, dahil ginawa namin, ay ipinag-combine namin ng Suratul Anfal at Tawbah. So, hindi na namin kailangan ang Bismillahirrahmanirrahim sa Suratul Tawbah dahil kasama siya ng Anfal dahil meron ng Bismillahirrahmanirrahim ang Suratul Anfal. So, yan ang dalawang opinion na kung saan mas pinaka
malapit na opinion, no? Alhamdulillah. So, after that ay nagbalik ang mga nag-Hajj kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ay na-settle ang kagustuhan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang sa pagsasagawa niya ng last farewell Hajj, suling pamamahalam ng kanyang Hajj, suling Hajj na gagawin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the 10th year bago siya mamatay. Alhamdulillah, ito ang Makkah ay pure na, at dito ay ituturo niya sa tao ang tamang pagsagawa ng Hajj, ang pagsasagawa ng Qiran, ang mga iba-ibang paraan ng Hajj, no? Alhamdulillah, dito maglalagay din ng mahabang sermon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng kanyang huling sermon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, subaybayan natin ito, no? Alhamdulillah. So gaya ng sabi ko, ang Najran noon, natandaan natin, umalis sila na kung saan nagbigay sila ng jizya o tax sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila nakipagbubahala, hingilingin ng curse ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang nangyari, sila ay bumalik na nagbabayad ng tax. Pagamat sila ang matigas din ang ulo sa pagyakap ng mga ito, ang the 10th year, sinasabi siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinadala niya si Khalid ibn Walid sa mga ito upang magbigay ng da'wa, at pagdating nito doon ni Khalid ibn Walid, actually, ang mga ito ay nag-embrace din sa pananampalataya. Ang mga taong Najran, ang mga Kristiyano nag-convert din sila o nag-revert sa pananampalatayang Islam. Ang ipadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 after Hijrah, itong si Khalid ibn Walid sa kanila, at sila yumakap sa pananampalatayang Islam. At ang Prophet, si Khalid ibn Walid, nagpadala siya ng liham o sulat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang Najran ay yumakap. Alhamdulillah, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagalak ng labis sa pagyakap ng mga taong matitigas ng ulo na ito na kanya nakaharap nung nakaraan, no? Alhamdulillah. So sabi ng ni Khalid ibn Walid, ng lahat ng ito ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, at nag-response ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Khalid ibn Walid na tinuruan sila kung paano magsala, paano ang batas ng Islam. At actually, pagbalik ni Khalid ibn Walid, pinasama pa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ibang kasama, namumuno dito bilang delegation kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinasasama niya ito upang, of course, gustong tiyakin. Una, inshallah, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ba ay totoong yumakap sa Islam, at mayroong gustong itanong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, no? So sinabi nila, anong makarating sila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit kayo mga Najran, every time na salakay kayo o makapagdigmaan, palagi kayo nananalo? Ano ba ang sekreto niyo? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Sabi niya, Rasulullah, dalawa lang ang Rasulullah. Kapag namin ay nakapagplano na, hindi namin sinisira ang aming mga pangako o plano. Hindi na kami nagdadalawang isip pa pag napagkasundo namin ang plano namin, ang say kamatay namin, yun na yun. Walang tapos na kami, okay na, settle na lahat, walang nagbabago isip. Finally, yun na yun. Hanggang sa kamatay namin, hindi namin babaguhin, nagkakaisa kami. So, nagkakaisa kami. No? Ayun ang sinabi ng mga taong ito, nagkakaisa sila sa pakikipagdigmaan. Kapag na-settle nila ang lahat ng bagay, nagkakaisa sila, at hindi nila ginagawa, number 2, na sila ay gawin na ng masama ang karatig lugar nila o gumawa sila ng mga masama sa mga tao. No, hindi na ginagawa kami ng kanilang mga lugar. Hindi na ginagawa ito. So, makikita natin dito ang importansya ng pakikipagdigmaan ay kailangan ng unity, no? Kailangan nyo ng pagkakaisa. Pag na-settle na ito, magkaisa kayo at huwag kayong gumawa ng kabuktutan sa kalupaan. Of course, so para gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, finally, nag-embrace din itong mga Najran. Then after Hijrah lang ipadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito si Khalid ibn Walid sa kanilang lugar sa 10 after Hijrah. Alhamdulillah. So makikita natin ngayon ang paglawak at paglago ng pananampalatayang Islam hanggang sa labas na ng Arabian Peninsula. Actually, ay lumabas na ito papuntang Roma, papuntang Persia, panahon nila Abu Bakar o Umar bin Al-Khattab, dahil ay masasakop na ang mga ito. Alhamdulillah, Egypt, palayo ng palayo ang paglaganap o paglabas ng Islam noon. Dahil bakit kailangan mangyari ang lumaganap ang pananampalatayang Islam sa iba't ibang sulok ng mundo? Sapagkat ang dahilan ay iisa lamang. Ipinadala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong sangkatauhan. That's why ang pagpapalaganap ng Islam ay palaganap ng palaganap, pagapang ng pagapang mula sa Makkah hanggang palabas ng lugar o bansa, dahil sa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala siya sa buong sangkatauhan. That's why ang kanyang message, kahit siya ay namatay na, kailangan ipagpatuloy ng kanyang mga sahaba na ang message ay iparating sa buong sulok ng daigdig na kung saan ito ang dahilan kung bakit ang pananampalatayang Islam ay nag-spread sa buong kalupaan, dahil
ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na hindi ibinigay sa mga naunang propeta at sugo sa kanya, na sila'y sinugo lamang sa kanilang mga bayan. Samantalang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the specialities ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming specialities ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikukumpara mo sa mga naunang propeta at sugo, no? Para ibinigay lamang ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like for example, ang buong kalupaan ibinigay sa kanya ng pampapadalisay, ang buong kalupaan ibinigay sa kanya ng masjid. Siya ang tao, siya ang tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bago sumalakay sa mga kalaban, binibigyan ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makaaway, ibinawalmat na paglalakbay. So siya rin ang pinahintulot na ang warbuti o labi ng mga digmaan. Ipinahintulot sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang unang babangon sa libingan sa araw pagod, siya ang unang papasok sa paraiso, siya ang mamamagitan sa Mahmud sa kabilang buhay. So napakaraming specialties ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rito sa specialties ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kanyang lilikha, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ang siya ay sinugo sa lahat ng sangkatauhan, hindi katulad ng mga naunang sunugot propeta sa kanya-kanya lamang bayan o nasyon. Sila sinusugo, samantala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinugo siya sa buong sangkatauhan. Allahu Akbar. That's why ang Islam, makikita nyo, hindi nakapagtataka, buong mundo ay mayroong Muslim, dahil sa ayaw sa gusto natin ay darating ito sapagkat ito ay kagustuhan ng subhanahu wa ta'ala na maipalaganap, ay parating sa buong mundo ang pananampalatayang Islam, dahil ito ay responsibilidad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay dapat maiparating. So ipinagbili niya sa Sahaba at ipinagbili ng Sahaba sa tabiyan, sa tabiyan. Alhamdulillah, finally, dahil mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi natin hahayaan na mabigo na hindi maiparating ito sa buong mundo ang kanyang mensahe. So makikita nyo ngayon saan masulok ng mundo. Alhamdulillah, sa panahon natin ngayon ay napakarami ng mga kamusliman, no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So inshallah, we stop here. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. الله 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 Allah